Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, straight to the point na tayo dahil super interesting itong topic natin ngayon, ha? Actually, para maging maganda itong topic natin ngayon, ay nagbasa ako ng mga articles galing mismo sa mga news agencies sa China at mga articles ring galing sa Japan at Amerika para malinawan tayo. Well, kung pagbabasihan kasi natin ang mga articles galing sa China o mga news agencies under ng komunista ng China, ay ibinabalita nila na itong acceleration o pagmamadali ng China upang makuha yung mga Tomahawk missile galing Amerika ay pinalalabas ng China na gagamitin daw yan ng bansang Japan para sa paghihiganti laban sa mga bansang kaaway nito. Well, sa madaling kwento ay na-threatened itong China patungkol doon sa resulta ng meeting ng defense chief ng Japan doon sa Pentagon sa Amerika. Well, alam niyo naman siguro na kapag ang defense chief ng isang bansa nakipagkita o nakipag-meeting mismo sa Pentagon sa Amerika, ay totoong mayroon talagang isang seryoso na pag-uusapan sila doon. Na syempre ang ilan na nga sa mga secret information na kanilang napag-usapan ay syempre hindi na isa sa publiko yan. Pero ang malaking tanong naman ngayon, bakit nga magagastos ng halos 1.4 billion US dollars itong Japan o halos 77 billion pesos sa pera natin para nga dyan sa mga Tomahawk missile na pinamamadali ng Japan na makuha galing sa Amerika? Actually, ganito kasi yan. Kung pagbabasihan kasi natin yung statement ng Japan, ay dito ay sinabi nila na yung pagmamadali nila na makuha yung mga Tomahawk missile na yan galing sa Amerika ay dahil yan actually sa increasingly severe security environment na nangyayari ngayon sa paligid ng Japan. O sa madaling paliwanag dahil yan sa security issues patungkol sa mga bansang umaaligid at nang aasar sa bansang Japan. At ano-ano yung mga bansa na yan? Yes mga kapopong, at yan na nga walang iba kundi China, North Korea at bansang Russia na alam niyo naman siguro na yung tatlong bansa na yan ay magkakakampi kahit noon pa man. Pero alam niyo ba mga kapopong ang nakakatawang balita galing sa China? Well, parang pinalalabas kasi nila ngayon na yung mga missiles na yan na pinamamadali ng Japan na makuha nila galing Amerika delikado daw kung gagamitin ng Japan yan upang targetin ang mga homeland na mga bansang kaaway nito. Yes mga kapopong, pinalalabas nga ng China na dapat daw matakot ang ilang bansa na baka daw gamitin niya ng Japan para tirahin ang mga bansang kaaway nito. Subalit alam naman nating mga taga Southeast Asia na ang totoong dahilan sa kung bakit pinamamadali ng Japan yan dahil rin sa aggression ng tatlong bansang sinabi ko kanina. Natingnan nyo nga itong ginawa ng China na na-detect ng Japan na mayroong mga barko ng China ang nakalibot na pala sa halos kabuuan ng Japan. Yan ba ay dahil sa ginawang scanning ng China sa sea flooring o ocean flooring ng Japan na mga impormasyon naman na magagamit ng military ng China, most especially ng mga submarine ng China na tulad rin sa issue ng Japan at Russia ay still mayroon pa kasing dispute na hindi matapos-tapos hanggang ngayon patungkol nga doon sa mga island sa north ng Japan. Pero mas kakaiba ang North Korea mga kapopong, ha? Dahil itong ginagawa kasi ng North Korea masasabi talaga nating isang seryosong bagay na talaga. Bakit? Sino ba naman kasi ang hindi matatakot sa ginagawa ng North Korea na yung ilang missile ba naman nila pali pa rin ba naman nila sa mismong ibabaw ng Japan na kung hindi ako nagkakamali and also correct me if I'm wrong, ang Japan kasi parang Pilipinas rin na mayroong defense treaty sa bansang Amerika. Well, maybe something kind of na kung mangyayari mang mayroong missile na bumagsak sa Japan dahil sa kalokohan ng North Korea, ay ngayon palang mga kapopong ay sinasabi ko na sa inyo na baka makita nyo uli kung gaano talaga magalit ang military ng Japan. Na remember mga kapopong, ha? Maliit man ang bansang Japan compared sa other countries, pero military ng Japan ang isa sa mga kinakatakutan noong 1940s sa mundo. Ang tanong nga ngayon, papaano kung mangyari nga yan? Pero papaano kung tumulong naman ang China at Russia sa North Korea? Actually, nakakatakot na yan mga kapopong dahil kahit
kasi maraming kaalyado ang bansang Japan at sabihin man nating hindi tumulong ang Pilipinas dyan sa away na yan, pero mukhang bansang Pilipinas naman ang masasandwich kung mangyayari yan. Well, kaya't lagi nating ipagdasal na sana itong mga leaders ng bawat bansang may hidwaan ngayon ay maging kalma lamang sa magiging military decisions nila, na kahit ang reality kahit ang mga simpleng mamamayan ng bawat bansa sa Asia ay unti-unti nang nararamdaman ang init ng tension na nagaganap ngayon sa Southeast Asia. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano naman kaya ang dapat gawin tulad ng United Nations o sa kung sino mang grupong may concern sa nangyayari ngayon sa Asia upang lumamig ngayon ang sitwasyon? Mayroon ba kayong naiisip na paraan? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!